Dante, ano ang detalye niyang gagawing presentasyon mamaya sa Pasig RTC sa kaso ni Kibuloy? Magandang tanghali aga, nakatakda ngang isa sa gawa ang pre-markings of evidence sa kasong qualified human trafficking laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy at sa kanyang 5 kapwa-akusado na nakasampa dyan sa Pasig City Regional Trial Court. At sinabi ng Department of Justice to DOJ, ito ay normal na proseso lang naman aga kung saan minamarkahan ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Ihaharap ang mga ebidensya ng prosekusyon at gayon din ng akusado sa korte. Paliwanag ng DOJ o paliwanag ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., kahit sa clerk of court lang ito gagawin. Maaari din anyang mag-waive ang mga akusado na ang mga abogado na lang nila ang dumalo rito. Ang mga ebidensya na isasailalim sa pre-markings ang siyang ipipresenta ng prosekusyon at depensa sa korte sa formal na pagliliti sa kaso. Dagdag pa ni Yusek T., ang pinakamalakas nilang ebidensya na ipipresenta ay ang testimonya ng complainant o biktima at testigo na si alias Amanda. Samantala, may 2 iba pang biktima umano ni Kibuloy ang lumapit sa DOJ na ni-refer na nila sa Witness Protection Program o WPP. Ayon pa kay Yusek T., sila anya ay parang handa na ring magsampa ng hiwalay na reklamong human trafficking laban kay Kibuloy. Samantala aga, pagkatapos ng pre-markings of evidence mamaya dyan sa Pasig RTC, bukas naman ng hapon ay nakatakda rin ang kaparehong proseso dyan naman sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay naman ito sa kasong child abuse at sexual abuse laban pa rin kay Kibuloy. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento.